May I ask if you have a copy of your affidavit in your possession? Yes, Your Honor. May I direct your attention on page 6 of your affidavit, particularly on paragraph 30? On paragraph 30, which I quote, I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. Do you confirm that statement, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Now my question is, and I just like to continue the flow of questioning of the Honorable Nograles. Can you please tell us, this Honorable Committee, how is the reward system being implemented during your time? Number one, Your Honors, ang kuta, kung makahuli ka sa istasyon mo ng mga watchlist personalities, then nabaybas mo through through implementation of search warrant, doon na ang reward mangyari, Your Honors, in my station as Chief of Police. So aside from that, can you tell us more story on how the reward system is being implemented? Yun lang siguro, Your Honors, because as I've said, reward to refund your financial when you have buy bust operation, because it involves money, yung gastusin, matagal yon. Pagkatapos yung search warrant naman, involved of money. So parang i-refund lang, Your Honors, yung mga reward na yon sa trabaho ng police. In other words, Mr. Chairman, the consideration for the reward system is all about money. Is that correct, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Madali sabi, Mr. President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs, hindi yung magbibigay ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo. Walang pulis na papasok sa ganun. Walang gagong pulis na papasok ng ganun. Makukulong sila. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Magpayagan sila, bigyan mo ng pera, operational funds. Pagkatapos, from time to time, tanungin ko sila, tapos na ba, sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Zamboanga, we have to do more follow-ups. Sabi ko, dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi ng reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I congratulate them. In other words, yun ang in other words, Mr. President, yun ang pinaka-reward nila. Giving them recognition of doing their work. At saka, palainom mo yung pulis. Bilang mo dalawang boteng scotch. Kaya yung nakikita natin sa iba, pumupunta ka man ng noong kay sa sa bar ni Bong. Yun mga pulis na yun man yan sila. Yung magpunta doon na 4-5 yun yan sila na maripartida ko sa kanila. Hindi yan ang tatanggap ng pera, nahihiya yan lang sabi ko, sige, kapon kayo doon, pag inuman tayo.
Now, dating Presidente Duterte, meron nung lumabas ngayon sa social media. Inilalabas nila yung sinabi ninyo, siguro mga ilang linggo pa lang kayo na naging presidente o ilang buwan pa lang, kung saan kino-quote kayo. Ang sabi niya ron, bibigyan nyo ng 3 milyon ang sino mang makahuli o makapatay sa mga drug lords. No. Kino-quote, ano ro bang, yun ang ginagamit nila na nagpapatunay, kita mo, umaalok siya ng 3 milyon para makahuli o ang sabi ko naman, sabi ko, alok yun siguro sa mga tao, hindi sa mga pulis, kasi yung pulis, trabaho nila yun eh. Kung baga, magbigay ka ng impormasyon sa mga yan. Ito, binibigyan ko sila ng operational funds. Pero ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa Police Academy dito. Go out and hunt for them. This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. You can, as a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Yan talaga ang order ko. Maski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Maski saan, ganon talaga. Patayan talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, patayin mo na. Yun. Now, former President Duterte, hindi ho mapapasinungalingan ng yung digmaan sa illegal na droga ay naging matagumpay. Nagkaroon ng kapayapaan sa panahon ninyo. Ngayon po ba na nawala kayo sa Panguluhan, ano po bang naririnig nyo? Anong feedback nyo sa ginawa ninyong digmaan sa droga? Yun ba'y nanatili na naging mapayapa tayo o iba ang naririnig nyo ngayon? Ang problema dyan, because if I will answer the question, it would be self-serving. I would rather na yung buong badla, let the people make the proper decision. Ngayon, kung sabihin ng tao na hindi ako nakatulong sa ginawa ko, then I am willing to step down from public office permanently. Kung wala namang silbi yung ginawa ko at yung lahat na namatay at gumana naman yung there was a time na maski saan ka magpunta dito sa Pilipinas, wala namang gumagalaw sa iyo. Kasi nga, wala na yung mga gago. Pero hindi ko sinasabi na sinadya ko pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight so that if they fight, then we would be justified in killing them, and that is one problem solved for the day. Totoo yan. So, Mr. President, inaasahan namin na as soon as you receive the invitation, you will respond to it positively and you will be attending the congressional committee hearing. Of course, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man.
a plain citizen, and maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Okay, di maganda ho yan. Napakagandang event. Hindi ako atras dan sa. O di Sagutin ko sila lahat. aasahan po ng taong bayan ang inyong pagdalo. These are exciting times. At marami akong sabihin sa taong bayan. Oh. Oh, marami pong salamat, Presidente Duterte. Na-istorbo ko na kayo. Kayo pala bagong galing sa biyahe. Kami po nagpapasalamat ng marami sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon nito. Ako, taga Mindanao, Bisaya, pero Pilipino ako. Mahal na mahal ko ang bayan ko. Anybody, narinig mo na yan several times when I was mayor and president. I repeated and repeated it 1,000 times already. Alam na ng taong bayan, whoever wants to destroy my country, and if you will really destroy it, then I will be there to kill you. Okay. Yan ang ipagbilin ko sa tao. Papatayin talaga kita. This is my country which I can call my own. Wala akong ibang country na ipapasa ko sa mga anak ko. Puro Pilipino to eh. Hindi naman ito mga Amerikano. Mga mestizo lang to kasi ang nanay South American. This yung pagka-Pilipino ko, ibigay ko sa mga anak ko. Alright, Mr. President, marami pong salamat. Hanggang sa susunod nating pag-uusap. Thank you for Thank you your very time. much.